Sir Joseph, may mga estudyante akong nahihirapang magbilang at takot mag-compute. Ano ba ang dapat nilang matutunan para mas maunawaan nila ang mga math lessons? Kakolab, magandang tanong yan. Don't worry, yan mismo ang ating pag-uusapan today. Ako nga pala si Teacher Joseph, Content and Learning Design Manager for Mathematics at the Gokongwei Brothers Foundation. Balik tayo sa basics. Pero hindi lang basta basics ha. We're talking about number sense, the heart of numeracy and the foundation of all mathematical thinking. Let's start with numeracy. Ang numeracy ay ang kakayahang gamitin ang math in our everyday tasks tulad ng pagbabudget ng pera, pagsukat ng ingredients habang nagbe-bake o nagluluto, o pag-alam kung sulit ba talaga ang isang item na nakasale. Pero hindi basta-basta nagkakaroon ng numeracy ha. It all starts with something deeper, which we call number sense. Isipin natin ang number sense bilang common sense ng math. Yung gut feeling na nagsasabing ang 52 plus 49 ay malapit sa 100 kahit na hindi kailangang mag-compute step by step. Ito ang intuitive understanding ng ating mga estudyante kung paano gumagana ang mga numero. Kasama dito ang kakayahang maintindihan ang quantity at laki ng isang numero, makilala ang mga number patterns, magbilang ng mas flexible at mas efficient, ihambing at iayos ang mga numero, at maunawaan ang mga relationships ng mga numero tulad ng part whole, more less, or equal. Kapag may strong number sense ang isang bata, kaya niyang mag-estimate ng tama, i-check kung nagme-make sense ba ang kanyang sagot, at mag-adjust ang strategy kapag nagsosolve ng isang math problem. Imagine na tinanong mo ang isang bata kung ano ang sagot sa 8 plus 7. At ito ang sagot niya. Alam ko na ang 7 ay 2 plus 5. I made 10 by adding 2 to 8. Tapos, inadd ko po yung natirang 5. Kaya, 8 plus 7 is equal to 15. Yan ang number sense in action. Hindi lang siya nakarely sa memorized facts. Ginagamit niya ang relationships ng numbers to make sense of it. Why does number sense matter? Kapag hindi ito na-develop ng maayos habang bata pa, pwedeng makaapekto ito sa pagkatuto hanggang sa pagtanda. Dahil ayon sa 2024 FLEMS, tinatayang 18.9 million Filipinos aged 10 to 64 ang functionally illiterate pa rin. Patunay na may long-term impact talaga ang gap sa foundational skills tulad ng math. Pero kapag maaga pa lang ay naituro at na-practice na ang strong number sense, nagkakaroon ng ating mga estudyante ng confidence sa pagharap sa mga numbers, flexibility sa pag-solve ng math problems, at mas malalim na understanding sa place value, operations, at number patterns. At hindi lang ito pang classroom. Gamit na gamit natin ito sa totoong buhay. Kapag na-develop ang number sense sa mga bata, mas madali para sa kanila ang pagbabudget ng baon, pag-divide ng pagkain para pata sa magkakapatid, at syempre, mental math skills na super useful sa mga quizzes, games, o kahit sa pag-order ng pagkain. As students move to higher grade levels, mas nagiging mahalaga pa ito bilang foundation ng mga topics tulad ng multi-digit addition at subtraction, fractions and decimals, mental math and estimation, algebraic thinking, at word problem solving. We hope na may natutunan kayo for today's video. Share this video with fellow math teachers para tuloy-tuloy ang learning natin, mga guro.